po ba na nagkaroon ng buhawi kanina sa Kumawi ni Isabela? Opo, totoong narinig nyo. Buhawi sa Tumawi ni Isabela. Grabe oh. Diyan lang talaga sa tabi ng mga bahay nila. At kitang-kita pa yung mata ng buhawi. Marami sa mga netizens ang nagulat. Dahil yan sa buhawing napakita sa Tumawi ni Isabela. Malaki, malakas, at nakakatakot ang itsura nito. Hindi gaya sa iba pang parte ng mundo na madalas ang pagpapakita ng mga buhawi. Dito kasi sa Pilipinas, taon-taon munang lilipas bago makakita ka ulit ng buhawi. Sa ilang taon nang nabubuhay ako dito sa mundo, ngayon lang ako makakita ng ganyan kalaking buhawi. At ang matindi, nangyari pa dito sa lugar namin. Hindi ko alam kung ano ang aking nararamdaman. Natutuwa ba ako o natatakot? Natutuwa dahil sa wakas nakakita na ako ng napakalaking buhawi. Natatakot dahil alam kong maraming maapektuhan dito. Lalong-lalo na sa mga kababayan nating nakatira sa sinasalanta nito. Pero teka kabayan, ano nga ba ang buhawi? Ayon sa Wikipedia, ang buhawi, alimpuyo, tornado o ipo-ipo ay isang bayolente, mapanganib at umiikot na kolumna ng hangin na dumadapo o sumasayad kapwa sa kalatagan ng lupa ng daigdig at isang ulap na cumulonimbus o sa hindi kadalasang pagkakataon sa paanan ng ulap na cumulus. Dumarating ang mga buhawi sa maraming mga sukat at laki, ngunit karaniwang nasa anyo ng isang nakikitang embudo ng kondensasyon na humihipo ang makipot na dulo sa lupa ng mundo at kalimitang napapalibutan ng ulap o usok ng mga pinagbuhuan o mga nawasak at mga alikabok. Ang buhawi ay nabubuo sa ibabaw ng lupa, samantalang ang ipo-ipo naman ay nabubuo sa ibabaw ng tubig. Alam mo ba kabayan kung paano nabubuo ang buhawi? Ayon sa Pag-asa, nabubuo ang buhawi kapag mataas ang concentration ng thunderstorm clouds na nakakagawa ng interaksyon sa ground o lupa. Kaya nabubuo ang hugis embudo na hangin habang umiikot ito. Alam mo bang mas malakas ang buhawi kapag nasa patag na lugar ito? Kesa kung ito ay nasa kabahayan o sa matataas na establisimento. Ayon kay weather forecaster Raymond Ordinario, hindi na nakakagulat na may nabubuong buhawi sa Pilipinas, ngunit hindi naman ito kasing lakas ng mga nabubuo sa Estados Unidos. Upang maproteksyonan ang iyong sarili at ang iyong pamilya mula sa likas na sakuna na ito, sundin ang mga sumusunod na mga patnubay. Bago ang isang buhawi, itong unang gagawin natin. Ihanda ang iyong pamilya. Pag-usapan at isagawa ang isang plano. Lumikha ng isang listahan na may impormasyon ng mga contacts. At kung sakaling may emergency, maiging maglista din ng mga contacts sa labas ng bayan. Siguraduhin na alam ng lahat ng miyembro ng pamilya kung saan pupunta at kung paano maging ligtas kung sakaling mag-atake ang buhawi. I-save ang mga mahalagang dokumento kung sakali. Gumawa ng mga kopya ng mga sertipiko ng kapanganakan, impormasyon ng siguro, at mga card ng seguridad na dadalhin sa iyo kung sakaling kailangan mong lumikas sa lugar. Makakatulong ito kung hindi ka makakauwi kagad pagkatapos ng buhawi. Magtatag ng media. Iyaking alam ng lahat ng pamilya kung paano makipag-ugnay sa lahat. Dapat mong ilista ang mga numero ng paaralan, trabaho at cellphone.
Alamin kung sino ang magiging mamamahala sa mga dokumentong ito. Yan ay kung kinakailangang lumikas sa isang lugar. Kilalanin ang pinakamalapit na sentro ng paglisan. Kung ikaw ay nasa mapanganib na zone, mahalagang malaman kung nasaan ang pinakaligtas na lugar. Sa karamihan ng mga kaso, ginagamit ang mga paaralan, sentro ng komunidad, at mga gusali ng lungsod. Ang mga lugar na ito ay magkakaroon ng pangangalagang medikal at mga gamit. Maaari rin itong magamit bilang isang punto ng pagpupulong ng iyong pamilya pagkatapos ng buhawi. Ang pangalawa ay ihanda ang iyong bahay. Lumikha ng isang emergency kit. Dapat itong isama ang tubig at pagkain ng hindi bababa sa 72 oras. Mahalaga rin na isama ang media o impormasyon, radyo, satellite, phone at iba pa. Ang anumang mga supply ng first aid, damit at personal na mga gamit sa kalinisan na kailangan mo ay dapat na nakaimbak kasama ang mga flashlight, baterya at iba pa. Bumuo o magdisenyo ng isang ligtas na silid. Ang mga silid na maaaring magamit ng normal ay mga basement, garahe, mga silid sa loob ng unang palapag at iba pa. Siguraduhin kampante ang iyong pakiramdam para makapag-isip ng matiwasay at maging ligtas. Ayusin ang mga kasangkapan sa buong sambahayan. Ilayo ang mga salamin sa bintana. Maaari itong magdulot ng basag na baso na lumilipad sa panahon ng buhawi. Gumamit ng mga bolts o clamp upang masecure ang mga malalaking kasangkapan sa dingding. Bigyang pansin ang mga sumusunod. Ang kadiliman ng kalangitan, lalo na kung ang kalangitan ay lumilitaw ang isang malalang berde na kulay o isang kulay ng kahel. Ang malaberdeng kulay ng ulap ay nagpapahiwatig na may yelo. Ang kulay kahel naman ay nagpapahiwatig na may alikabok na tinatangay ng malakas na hangin. Isa pang palatandaan na maaaring may parating na buhawi ay ang malakas at paulit-ulit na pag-ikot ng base ng ulap. Ang isa pang palatandaan ay yung pangangalit na parang tuloy-tuloy na kulog o kung minsan ay tulad ng isang tren o isang eroplano. At ito pa, kumikislap na berde-asul o puting mga ilaw sa layo sa antas ng lupa sa gabi. Isang palatandaan na ang mga linya ng kuryente ay nasnatch ng malakas na hangin. Pero kaibigan, kahit na alam mo na ang mga palatandaan ng isang buhawi, hindi ka maaaring palaging umasa lamang sa iyong sariling mga mata at tenga upang malaman kung darating ang isa. Makinig sa mga lokal na estasyon ng radyo o manood ng lokal na telebisyon upang ipaalam sa iyo, lalo na sa mga kondisyon na madaling kapitan ng mga buhawi. Bumili din ng isang unit ng radio flashlight combo na mag-recharge. Papayagan ka nitong manatiling may kaalaman. Maghanap ng isang website na may isang link o local na radar page. Alamin kung ang iyong pamayanan ay may mga siren na magbababala kung mayroong mga darating na sakuna. At kung maririnig mo ang mga ito, maghanap agad ng kanlungan. O kaibigan, huwag kalimutan, makinig sa mga babala ng buhawi. Ang isang alerto ng buhawi ay nagpapahiwatig na ang mga kondisyon ay angkop para sa pagbuo ng mga buhawi at posible sa iyong lugar. Kung naririnig mo ang isang alerto sa buhawi o isang matinding babala ng bagyo, dapat ay bigyang pansin ito. Ang isang babala ng buhawi ay nagpapahiwatig na ang isang buhawi ay nakita sa iyong lugar o na ang radar ay nagpapahiwatig ng pagkakaroon ng isa. Kung ang isang babala ng buhawi ay inilabas, dapat humingi agad ng kanlungan.
Humanap agad ng naaangkop na kanlungan at makinig sa mga karagdagang ulat sa panahon. Kung nasa loob ka ng isang istruktura, hanapin ang panloob na silid, alinman sa unang palapag o sa silong. Huwag manatili malapit sa mga bintana o mga bagay na posibleng tumama sa iyo. Kung may sasakyan ka, subukang magmaneho papunta sa pinakamalapit na kanlungan na malayo sa buhawi. Kung ikaw ay nasa bukas na patlang, lumuhod na malapit sa sahig hanggat maaari mong takpan ang iyong ulo. Huwag magtago sa ilalim ng tulay o magtawid. Pagkatapos ng buhawi, ang mga sumusunod ay maaari mong gawin. Gamitin ang iyong first aid kit upang gamutin ang anumang mga sugat. Kung nangangailangan ng tulong medikal, humingi ng tulong. Maaari mo ding suriin ang iyong bahay kung may mga napinsala dito. Maghanap ng isang evacuation center kung kinakailangan. Kung ikaw naman ay naging mapalad, tulungan ang iba. Dahil ang pagtulong sa iba ay nakapagbibigay ng magaan at masayang pakiramdam. Thanks for watching! Drop a like, leave a comment, and don't forget to subscribe!